Bernadette, POV. Nasa labas kami ng bahay. Pinapaarawan ng baby Yvonne namin. Hindi na muna kami umuwi ng Manila. Dito na muna kami habang hindi pa nag-aaral ang kambal. Napa-enroll na kasi kaagad nila lolo ang kambal sa private school na pagmamayari ng kapatid ni lolo. Excited na rin mag-aral ang kambal at marunong na silang magsulat dahil masipag si Lala na nagtuturo sa kambal. Sabado at walang pasok kaya may oras na magkwentong kapatid kong si Dolan kay Vincent. Tawa naman kami ng tawa sa itsura niya magkwento. Dapat talaga hindi na lang ako sumama kuya. Natrauma ako sa sigaw ni ate. Halos tumalon na ako sa bintana sa sobrang takot at kaba. Kwento pa niya. At least kapag may asawa ka na someday, hindi ka nakakabahan kasi may experience ka na. Sabi naman ni Vincent. Naku, hindi ko sasamahan ng asawa ko kung sakali. Kuya, ipapahatid ko na lang ulit kay Kuya Marky at Lala. Ang titibay ng mga sikmura. Iiling-iling pa niyang sabi. Humalakhak naman kami sa sinabi nito. Sira ulo ka, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Parang ikaw ang manganganak. Mas natakot pa nga sa'yo si ate eh. Buti nga hindi nahimatay si ate sa'yo. Simangot ni Margie. Paano may himatay e nananakit siya? Ang sakit ng suntok niya sa akin. Deserve mo yan? Natatawa ko na namang sabi. Hindi ko na alam ang itsura ni Kuya Vince kapag siya ang kasama ni ate sa loob ng sasakyan. Baka mas mauna pa siyang mahimatay kay ate Bebang. Kung alam mo lang kuya, iling-iling na sabi ni Dolan. Baka panimura mo na sa loob ng sasakyan at baka sabihin mo kuya, hindi na kita anakan mahal. Dagdag pa niya. Kaya tumawa na naman kami. Tapos baka papasok ka pa sa loob ng operating room. Double kill sa kaba at takot yun, sabi naman ni Marky. Baka pipiliin ko na lang na magka-amnesia. Ganting biro naman ni Vincent. Dapat i-experience mo para alam mo at alam ko kung saan ang tibay mo. Hindi buo ang pagiging asawa mo sa akin kung hindi mo na-experience ang samahan ang asawa mo sa panganganak niya. Sabi ko naman, next time mahal, gawa tayo ulit. Biro nito na ikinamula ng pisngi ko dahil sa pagtukso sa akin ng mga kapatid ko. Nakahanda ng almusal, mga anak, tara na't kumain. Akin na muna si baby, kayo nang bahala sa kusina, sabi ni nanay. Sige po nay, sabi ni Vincent. Hindi ba kayo pupunta ng clinic? Check up ni baby, hindi ba ngayon? Paalala ni nanay. Hala, kamutik na naming makalimutan. Anong araw na ba ngayon nay? Tanong ko. Sabado, sagot agad ni nanay. Ay, pinakaba mo naman ako nay. Walang doktor kapag Sabado nay. Sa Lunes pa ang check up ni baby. Nataranta tuloy ako. Sabi ko pa. Dito ka muna kay Lola. Okay baby ko, kakain lang si nanay. Gutom na. Dahil sa kakadede niyong mag-ama sa yoga ko. Pinalo naman ni nanay ang puwetan ko. Kahit kailan talaga, yung bunganga mo mahal. Hindi ka na nahiya kay nanay, inisasabi ni Vincent. Naiinis na naman ng baby damulag ko. Tara na kumain at baka gutom lang yan. Hila ko na kay Vincent. Ang bunganga ko talaga hindi marunong makisama. Totoong nakakahiya kay nanay. Ay, Diyos ko po. Pasaway na bunganga to. Pero imbis na magtungo kami sa kusina, sa kwarto niya ako dinala. Pagkapasok pa lang namin sa kwarto, mapusok niya na akong hinalikan sa labi. Mapagparusang paraan ang pagkakahalik niya sa labi ko. Kakagating ko ng tuluyan yung labi mo kapag hindi mo tinuruan ng magandang asal. Seryosong sabi ni Vincent. Magandang asal? Wala ba akong modo? Pabalik na tanong ko. Yang labi mo, walang hiya. Hindi mo bang pigilan yung labi mo na magsalita? Ni kakapahiya nating dalawa. Kailangan ring irespeto natin ang privacy nating dalawa. May God, Bernadette. Distress sa sambit nito. Sorry na, si nanay lang naman yun. Hindi na maulit. Baka magkasakit ka na naman sa stress sa akin. Yakap ko sa kanya. Nakailang sorry ka na mahal. Hindi ka pa rin natututo. Malalim nitong buntong hininga. Hinigpitan ko pang yakap sa kanya sabay halik sa dibdib nito. Tara na, kumain na tayo. Nagugutom na ako. Mahinahon na sabi ko para hindi na siya mainis sa akin. Agad naman niya akong hinila palabas. Alam kasi niya na need kong kumain sa tamang oras. Para na rin si kakabuti ng katawan ko dahil nagpapadede ako ng sanggol. Malikot ang baby namin. Ang bilis na gumapang. Laging nakasigaw at masiyahin. Kahawig rin ni baby Yasi. Pero mas makulit lang ang bunso namin. Magna 9 months old na siya. At sobrang cute niya. Nakakagigil. Ate siguro magiging seniorist din si baby Yvonne paglaki. Ang lakas sa sigaw at ang tinis pa. Hindi napapagod sa kakasigaw.
nakakatawa, at salita na wala namang naintindihan. Ang hyper niya, bungis-ngis ni Marge. Normal lang yan sa bata, titigil rin niya kapag inaantok na. Pero hoping na maging singer nga siya paglaki niya. Para na rin siya nang tutupad sa pangarap natin noon na may singer sa pamilyang ito. Natatawang sabi ko naman. Wala ang mga kapatid kong mga lalaki na sa bayan kasama si tatay. Nagbenta ng mga karne ng baboy at manok. Maaga pa lang ay nakaalis na sila. Gustong sumama si Vincent para masubukan din daw niyang magbenta ng baboy at manok sa palengke. Kaso hindi pumayag si tatay dahil hindi pa siya magaling. Marami pa kasi siyang gamot na iniinom at need pa rin niya ng monthly check-up. Kaya sinabay niya na kay Baby Yvonne ang oras ng check-up rin para sabay na silang dalawa. May pwesto kasi kami sa bayan na binilihan ng mga baboy at manok. Nagkakaroon na rin kami ng mga suki at orders. Salamat sa Panginoon at salamat kay Vincent sa pagbibigay ng ganitong business sa aking pamilya. Nasa masaya kaming kwentuhan ni Marge habang karga ko ang baby namin. Si Vincent naman ay busy sa pagtulong kay nanay sa babuyan. Naglalaro naman sa labas si Lala at ang kambal. Naglalaro sila ng scooter na pambata. Maya-maya pa may sasakyan na mabilis ang magpatakbo. Nakita kong tumabi ang tatlo sa gilid ng kalsada. Pero ang ikinatakot ko ay ang pagsigaw ni Lala at ang kambal. Tulong! Malakas sa sigaw ni Lala. Agad ako napatayo. Binigay ko kay Marge ang bata at patakbong lumabas ng bakuran. Pero huli na dahil naipasok na nila sa van ang kambal at si Lala. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa nasaksihan. Nagsisigaw na ako sa takot at pangamba. Huwag niyong kunin ang mga anak ko. Ibalik niyo sila. Tulong! Tulong! Ang mga anak ko tinatangay na naka-van. Sigaw ko. Nag-hysterical na ako sa kalsada. Nagsisigaw ng tulong. Sobrang inig ng buo kong katawan. Takot at pangamba ang naramdaman ko sa mga oras na to. Malakas na kabog ng dibdib ko na halos panawan na ako ng ulirat. Vincent! Vincent! Ang kambal! Tinagay nilang mga anak natin! Malakas kong sigaw. Humagulol na ako at napaluhod sa simento. Rinig kong kapatid ko na tinawag si Vincent at nanay. Malayo kasi sa bayang babuyan namin. Dinaluhan naman ako ng kapitbahay namin. Huminahon ka, Bebang. Nakita mo bang plate number ng van ha, Bebang? Tanong ng ginang. Umiyak akong umiling-iling. Hindi ko na naisip tignan dahil nakafocus ako sa mga anak ko po. Hagulhol ko. What happened, mahal? Humihingal na tumakbo palabas ng bakuran namin si Vincent. Hindi na ako makapagsalita ng maayos dahil sa kakaiyak. Isama pa ang takot, kaba, at sobrang pag-alala sa mga bata at si Lala. God, Lord, Jesus Christ, huwag mo po sanang pabayaan ang kambal ko at si Lala. Biligtas mo sana sila sa kapahabakan. Nagmamakaawa ako. Hagulhol ko pa rin. May tumangay sa mga anak niyo, iho. Hindi namin napansin ang plaka ng van. Narinig na lang namin na nagsisigaw ng tulong si Bebang. Sabi ng ginang na kapitbahay namin. Oh shit, anong kulay ng van? Tanong ni Vincent. Gray, iho. Huli na dahil nakalayo ng van. Matuloy na patakbo ng van kaya hindi ko nakitang plaka. Sagot ng ginang. Sino na naman ba ang mga to? Damn it. Fuck. Sambit ni Vincent na may galit sa tono. Anong nangyari? Humahangos din na tanong agad ni nanay. Ang mga anak ko, putal kong sambit. Pero imbis na ayusin ko sinasabi ko'y umiyak na naman ako. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Inalalayan ako ni Vincent papasok sa loob ng bahay. Ramdam kong lakas ang tibok ng puso nito at panginginig ng katawan. Mabilis na kinuha ni Vincent ang phone at tatawag na sana ng pulis na makatanggap siya ng mensahe mula sa kumidnap sa kambal at si Lala. Wag na wag niyong susubukan tumawag ng mga pulis. Kung hindi patay ang tatlong bihag namin. Basa ni Vincent. Wag na wag kayo magkakamaling magsumbong. Binabalaan ko kayo. Shit them. Sira ulo sila. Galit na sambit ni Vincent. What do you want? Reply ni Vincent. Wala kaming gusto kundi ang makitang nasasaktan at nahihirapan kayong mag-asawa. Deserve niyo yan. Again, wag na wag kayong magkakamaling magsumbong sa mga pulis dahil hindi kami magdadalawang isip na kitilin ang tatlong bihag namin. Basa namin ni Vincent sa reply nila. Hindi na nakareply si Vincent dahil nakablock ng number niya. Nanlumo kaming dalawa at nag-alala ng sobra. Dahil sa kakaiyak ko'y nawalan ako ng malay. Huling narinig kong pagsigaw ni nanay at Vincent bago tuluyan akong nawala ng malay. Vincent POV.
Shit, nataranta na ako. Binuhat ko na kaagad ang asawa ko at dinala sa loob ng bahay. Kunin mo to, iho. Ipaamoy mo kay Bebang. Sabay abot ni nanay na isang maliit na bote. Paano po? Tanong ko. Tuliro ng isip ko at hindi makapokus ang sarili ko. Hindi na ako makaisip ng magandang paraan para mahanap ang mga anak ko. Natatakot ako na baka saktan ng kung sino mang gagong nila lang ang kumidnap sa kanila. Tangina talaga. Pero dahil sa kagustuhan ko mailigtas ang mga anak ko at si Lala, hindi na ako nag-alinlangan na tumawag kay Tito. Pati si Nani natataranta na rin, kaya kinabahan ako na baka pati ito mawalan ng malay. Nay, relax lang po kayo. Ang puso nyo ha. Huwag kayong masyadong kabahan. Nagiging okay din ang lahat. May hinahon kong bilin. Tumango lang din ito. Sinabihan niya si Marge ni ipaamoy ang isang maliit na bote sa ilong ni Bebang. Tatawagan din daw niyang asawa. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto nila ng asawa. Maya-maya pa'y lumabas si nanay. Hawak ang phone. Hindi sinasagot ng tatay niyo ang tawag ko. Baka sa mukha ni nanay ang takot at pangamba. Baka po busy pa sila sa palengke nagtitinda, Nay, sabi ko. Nandito rin sa loob ng bahay si Aling Carmen. Karga ang baby namin. Mabuti na lang behave na ito at nakatulog na. Kumusta si Bebang? Tanong nito. Nawalan ng malay, tita, sagot ni Marge. Lumayo kayo ng konti para makausap si Tito. Sinabi ko na nangyari at nagulat ito na may pag-alala sa boses. Sinabi niyang i-trace ng team niya ang dinaanan ng van. Update na daw ako kapag may balita na. Pupunta na raw siya dito bukas. Malalim akong bumuntong hininga. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag sinaktan nila ang kambal ko. Naninikip ang dibdib ko dahil sa takot sa anumang gawin nila sa mga anak ko. Naikuyom ko ng mahigpit ang mga kamay ko. Isusuntok ko sana sa paderang kamay ko nang pigilan ako ni nanay. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala ito sa akin. Huwag mong saktan ang sarili mo, iho. Dagdag problema na naman yan. Huminahon ka. Alam kong hindi sila pababayaan ng Panginoon. Walang mangyayari kapag dinaan sa galit ang lahat. Mahinahon na sabi ni nanay. Pakiramdam ko wala akong silbing asawa na kahit ang mga anak ko hindi ko man lang sila naproteksyonan. Ako lang ang dapat sisihin kapag may ginawa silang masama sa mga anak ko. Nanunubig ng mga mata ko. Okay na yung ako na lang sana. Huwag na sana nilang idami ang mga anak ko. Bakit pati mga inosenteng bata dinamay pa? Tangina talaga nila. Hindi pa ba sapat ang pananakit nila sa akin kahit na wala naman akong ginagawang kasalanan sa kanila? Sobra na. Galit na galit kong sambit. Tumingala ako para hindi mahulog ang luhang nagbabadyang kumawala sa aking mga mata. Huwag mo sabihin yan, iho. Walang may gusto sa nangyaring pagkikidnap sa mga bata. Walang may alam kung kailan sila aatake. Sana okay lang ang mga apo ko at si Lala. Pagpapalubag loob ni nanay sa akin. Tinapik-tapik pa niyang balikat ko para aluin ako. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala na sobra sa mga bata. Tangina, paano ako makakapag-relax nito? Kung nasa panganib ang mga anak ko, pabalik-balik ang lakad ko na hindi ko mawari ang gagawin. Nasisiraan na yata ako ng bait kakaisip sa mga anak ko. Kung umiyak ba sila sa takot lalo na si Baby Yasi. Nahabag na naman ako sa mga anak ko. Gusto kong manakit para maiubos ko ng nararamdaman kong galit at inis. Napalingon ako nang biglang umiyak ang anak kong bunso. Dali-dali akong lumapit at ako nang kumuha sa baby. Si Aling Carmen nang nagpapaamoy sa ilong ni Bebang sa hawak na maliit na bote. Isinayaw-sayaw ko naman ang baby ko. Naupo na ako sa tabi ng single sofa kay Bebang. Gusto kong iparinig ang iyak ni Baby Yvonne sa kanya. Baka sakaling magising siya. Ito na po kuyang gatas ni baby. Sabi abot ni Marge sa akin ng isang bote. Kinuha ko naman kagad at sinubon sa umiiyak ko na baby. Stop crying now baby. Here, drink it. Malamyos kong kausap sa anak ko. Agad naman niyang hinawakan ng bote ng gatas niya. Nagutom na pala kaya nagiiyak. Ang takaw rin ng gatas ng anak namin kaya ang lusog-lusog na. Kuya, gising na si Ate Bebang. Anunsyo ni Marge. Give him water, Marge. Utos ko. Agad naman itong nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Maingat siyang tinulungan ni Aling Carmen si Bebang para makaupo. Nagpumilit kasi ito na bumangon. Ang mga anak ko, iyak na naman ito. Shh, tahan na mahal. Baka mawalan ka na naman ng malay. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para makabawi ang mga anak natin. Alo ko. Paano? Hindi ba't nagbanta ang mga kidnapper na huwag tayong magsumbong sa mga pulis? Paano natin sila mababawi? Galit na sambit nito. Tumawag ako kay tito ko. Sinabi ko na nangyari at siya na raw ang bahalang i-trace ang van kung saan ito patungo.
Hindi ako pwedeng uupo na lang dito nang walang ginagawa. Seryosong sagot ko. Mas lalo mo lang ipapahamak ang mga anak natin. Paano kapag nalaman nila na pinapahanap mo sila kung saan nila dinalang mga anak natin ha? Galit na sagot ni Bebang. Hindi nila malalaman kung walang magsasabi sa kanila. Kaya nga secret investigation ang gagawin nila tito para walang makakaalam. Tayo lang. Hindi pwedeng tutungangan na lang tayo dito na wala tayong ginagawang hakbang para sa mga anak natin. Mariin kong sambit. Natatakot lang ako na baka saktan nilang kambal. Nasasaktan ako na pati sila dinami na naman. Napaka-inosente nila para makaranas ng ganitong karasan. Umiiyak na naman ito. Hintayin natin ang balita kay Tito bukas. Tahan na. Lumapit na ako sa kanya at niyakap ko kahit nakarga ko ang baby namin. Bernadette POV. 2 weeks na wala pa rin kaming balita. Kahit na sa Tito Roberto, wala pa rin silang lead kung saan dinalang kambal at si Lala. Gabi-gabi akong umiiyak at kapag iiyak ang baby Yvonne namin, iyak din ako. Nababaliw na yata ako kakaisip sa kambal ko. Hindi ko na lang pinapakita kay Vincent na umiiyak ako dahil sobra-sobrang pag-aalala nito sa akin. Makikita ko na naman ang mabangis nitong mukha kapag galit. Nandito sila Ate Chloe dito sa Pangasinan at nagsuggest sila na sa private resort na muna sila mamamalagi. Ayaw ko sana kasi wala rin namang magbabago kung sa ibang lugar kami mamamalagi. Pero pumayag si Vincent para sa safety namin at sa tutulong din sa paghahanap ng kambal. At kay Lala, buong pamilya namin na nagtutungo sa private resort nila Vincent. Nagpaiwan sila Tita Carmen dahil siya mga alagang manok at baboy. Kahit pa sinabi na ni Vincent na yung mga tauhan niyang bahala sa mga alaga nila. Siguro nahiya lang itong sumama sa amin. Nang makarating kami sa private resort, hindi pa rin nabawasan ang lungkot ko. Kahit gaano pa kagandang tanawin, hindi ko talaga to ma-appreciate. Si Nani at Marge yung nag-alaga kay baby Yvonne. Sila tatay at 3 kapatid kong lalaki nakipag-ugnayan. Kina Vincent at gusto rin nilang sumama para sa paghahanap sa kambal at kay Lala. Kumpleto rin kami sa lahat ng pamilyang nandito sa private resort nila Vincent. Pero naiwan ang sariling pamilya ni Kuya dahil may pasok pa sila sa school. Si Dolan at Marge ay nag-absent sila sa paaralan, nagsasaya sila. Samantalang ako'y durug na durug ang puso ko. Nasasaktan ako na kung bakit ang mga anak ko pa ang kinuha nila. Kung pwede ng mga kot, bakit ang mga inosenteng bata pa? Nagingit-ngit ang kalooban ko sa galit. Sobrang nagagalit ako sa mga walang magawa sa buhay na pati mga bata dinamay pa. Gusto kong magwala sa inis. Napaigtad pa ako na may yumakap sa akin sa likuran ko. Naluluha naman ako. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Gagawin kong lahat para mahanap ang mga anak natin at si Lala. Stop crying, mahal. Nakakasama yan sa kalusugan mo. I'm here. Trust me, may liligtas natin sila sa kapahamakan. Alam kong hindi pababayaan ng Panginoon ng kambal. This time maging matatag tayong dalawang lalabanan ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Pag-assurance niyang sabi sa akin, ilang linggo nang nakakaraan wala pa rin tayong balita sa mga anak natin. Hindi mo na rin makontak ang message sa'yo. Kamusta na kayong mga anak natin? Kumakain ba sila ng maayos? Nakakatulog pa sila sa magandang higaan? Hindi ba sila sinasaktan ng kumuha sa kanila? Ang daming mga katanungang pumapasok sa isipan ko at sobrang nag-aalala ko. Mahal, halos hindi na ako makatulog sa gabi. Masamang loob na sabi ko naman. Kung hindi ko palalakasin ang loob ko, dalawa na tayong ganito hanggang sa wala na tayo sa tamang pag-iisip. Maging matatag tayo, mahal. Ginagawa ng lahat ng Tito Roberto na mahanap lang ang lokasyon kung saan nila tinatago ang kambal. Humarap ako sa kanya at yumakap ng mahigpit sa bisig ng asawa. Magaan niya naman akong hinalikan sa batok at gumanti ng mahigpit na yakap. Matagal kaming nagyakap ang dalawa. Ilang araw na rin kami dito at sobrang stress pa rin ako sa nangyayari. Ang haggard na ng mukha ko. Ang mga anak ko lang kasi ang laman ng isipan ko. Pero isang araw, nagulat ako dahil nagising ako na iba ng kinakahigaan ko. Napabalikwas ako ng bangon, nilibot kong paningin sa paligid. Nasaan ako? Bulalas ko. Hello, may tao ba dyan? Sigaw ko dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa loob ng kwartong ito. Sana walang multo, baka mabungangaan ko sa takot. God, nananaginip ba ako? O nag-hallucinate lang ako? Nasaan ako? Bakit ako napunta dito? Sinong kumuha sa akin dito? Kausap ko sa sarili ko. Vincent! Nandito ako sa loob. May tao ba dyan? Nataranta na ako at natakot na rin. Nasa bahay ba ako ng Panginoon? Bakit puti lang nakikita ko dito sa kwartong to? Vincent! Dinukot rin kaya nila ang baby Yvonne ko. Napasabunot ako ng buhok dahil biglang sumakit ang ulo ko sa kakaisip.
Hala, bakit may usok? Tarantang sigaw ko. Susunugin ba nila ako ng buhay dito? Mahintakutin kong tanong sa sarili ko. Malakas kong kinalampag ang hamba ng pinto. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! May usok! Susunugin niyo ba ako ng buhay dito? Malakas kong sigaw. Sobrang takot ang nararamdaman ko sa oras na ito. Naratanta at nag-hysterical na ako sa takot. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lang. Hindi ako pwedeng mamatay na walang ginagawa para sa sarili ko. Ah! Malakas kong sigaw nang makarinig ako ng kalabog sa labas. Tulungan niyo ako! Sigaw ko. Nagpanik na ako at hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Panginoon, huwag mo po siya nang hayaang mamatay na lang ako ng walang dahilan. Hindi ko po to deserve. Wala po kong kaaway o nakaalitan. Nakakamuro na talagang ginagawa nila sa mga matitinong tao. Wala na ba kaming karapatang magsaya? Tulungan niyo ako! Halos masira ng ugat sa lalamunan ko. Kakasigaw dahil mas lumalakas pang usok dito sa loob ng kwarto. Unti-unti na rin ako nawawala ng malay dahil sa kakaibang amoy ng usok na nasa kwarto. Matapang at masakit sa ilong. Napapagod na lang ako kakalampag sa pinto. Wala pa rin ako naririnig na response sa labas. Wala pa rin tumutulong sa akin dito. God, ano na bang nangyayari sa mundo? Nakakaantok at nakakapanghina ng katawan. Panginoon, ikaw na pong bahala sa pamilyang ito. Lalo ng mga anak ko. Sana safe sila. Sana wag ako. Masaya na ako mawala sa mundo basta pangako mo. Panginoon na safe ang tatlo kong anak. Vincent POV. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Gulantang na tanong ko. Nataranta na ako nang mabilis nila akong hinawakan sa magkabila ang braso ko. Pupuntahan ko sana ang anak ko dahil nasa kabilang kwarto kasama ni tita at sina Chloe. Kinuha kasi nila kay nanay kanina para sila daw ang mag-alaga para hindi mahirapan si nanay. Kaso may mga humarang sa aking mga lalaki na kabonet. Malalaki ang mga katawan at malalakas. Bigla na lang nila akong hinila siya kung saan. Paano nakapasok ang mga kalaban dito sa private resort namin? Anong ginagawa ng mga security guards sa labas? Shit, bitawan niyo ko, mga gago. Galit kong sigaw. Nagpumiglas ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil apat silang nakahawak sa akin. May tatlo pang nakasunod, taga-apagapay at tingin sa paligid ko may mga tao. Walang tao dito dahil pinasara na muna namin at walang mga turista na gustong mag-book dito. Pinaklose na muna namin ang website ng private resort. Kaya paano sila nakapasok dito? Sino ang mga kasabwat nila at nakapasok sila ng basta-basta na lang? Tangina nyo, kapag ako nakawala dito, isa-isahin ko kayong lahat na pugutan ng ulo. Lumaban kayo ng patas, mga gago kayo. Nanggigigil ako sa galit, hindi sila umimik, basta na lang nila akong hinila sa kung saan. Tumigil kami sa isang pinto. Agad binuksan ng kasama nila ang pinto at basta na lang nila akong tinulak sa loob. Agad rin nilang sinarang pinto at pakatulak nila sa akin. Shit, mura ko dahil sumadsad ako sa sahig. Nasaan ba sila tito? Bakit may mga nakapasok na sindikato dito? Anong kailangan nila? Panibagong kaaway na naman ba? O yung mga dating abogadong nireport ko na may mga anomalya sa De La Burgos Law Firm Company? Hindi pa kasi sila nahuhulit, nagtatago na sila hanggang ngayon. Kahit kailan talaga, hindi sila patas lumaban. Mga sira-ulo sila. Napatayo akong bigla na may makita akong usok. Masakit sa ilong at kakaibang amoy. Nagmadali akong lumapit sa pinto at pilit na binubuksan ng pintuan. Malakas kong tinadyakan ng pinto pero hindi man lang nagalaw. Mura ko dahil nakakapanghinang amoy ng usok na pumapasok dito. Gamit pa talaga sila ng tear gas para lang mawalan ako ng malay. Mga gago kayo. Huwag niyo kong ikulong dito. Pakawalan niyo ako. Mga siraulo kayo. Malakas kong sigaw pero parang walang nangyari dahil nawawalan na ako ng lakas. Dahil sa usok na naaamoy ko. Nawawalan na talaga ako ng pag-asa na makaalis dito sa loob ng kwarto. Pero hindi ko hayaang mamatay ako ng basta-basta na lang. Kailangan pa ako ng mag-ina ko. Hindi ako pwedeng mawalang hindi lumalaban. Pero ibang amoy ng usok na pumapasok sa kwarto. Nakakapanghina at nawawalan na ako ng hangin at lakas.